2 buwan na palang nakaraan. Wala nang na-rescue namin itong mga baby kwago sa tubuhan. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ginapas na kasi yung tubuhan kung saan sila namumugad. Kinuha na lang namin sila Kawawa kasi sila kapag di namin sila kinuha. Wala nga naman pabayaan namin sila doon. Kung ikaw rin naman siguro ay makakonsensya ka. Kaya't ito at kinuha namin sila. Tsaka inalagaan. Noong una hindi ko alam kung anong ibon ito. Pero may nakapagsabi sa amin na anak pala ito ng kwago. Ay naku, paano ito? Sabi ko. Wala kasi talaga akong idea sa pag-aalaga ng kwago. Buti na lang talaga at may Google. Nag-search ko At nalaman ko na carnivorous pala itong mga hayop na to. At daga raw yung pinakapaborito nilang kainin. Buti na lang talaga noong mga panahon na yun ay anihan season ng tubo. Ang ibig lang sabihin nun ay napakaraming daga sa paligid. Marami kasing namumugad ng mga daga sa tubuhan. Kaya di na rin ako nagtataka kung bakit napili ng mga kwagong tumanirahan sa tubuhan. Kay damo gani ang ilaga. Marami silang makakain Tignan nyo naman sila kung paano sila kumain Napakatakaw. Buti na lang talaga at may nagbigay sa amin ng mga daga. At may napakain kami agad nung unang araw nila sa amin. Cute sa ila Pero mas cute sila ngayon. Kaya patapusin mo tong video na to para makita mo yung pagbabago nila mula nung sisiw pa sila hanggang sa paglaki nila. Kaya kung interesado ka ay pahiram naman ng 10 minutes ng buhay mo at panoorin mo ito. At ito na nga sila nung 1 week na sila sa amin. Kung nung una ay nakapikit pa sila, pagkalipas ng 1 linggo ay nakadilat na yung mga mata nila. Kadako sa mata nila ba? Alien ang itsura nila Pero cute Japon Kumapal na rin yung kanilang mga balahibo. Napakalambot, na parang cotton. Naging maliksi at malikot na rin sila. Tsaka lumaki at tumaba. Tsaka bumigat na rin sila. Ibig sabihin siguro nun ay healthy sila. Sa takaw ba naman nilang kumain ay talagang lalaki at tataba sila. Sa usapang pagkain naman ay pag-alaman ko na pwede sa kanila ang isda, palaka, manok at mga reptiles tulad ng ahas at butike. Pwede rin ikaw yung ipakain ko, gusto mo? Charot lang Pero sa mga panahong ito ay daga muna yung pinakain namin sa kanila. Yun kasi yung meron sa amin. At talagang sarap na sarap sila. At pagkalipas ng 2 linggo ay ito na sila. Nagduble na rin yung laki nila Kaya na rin nilang tumayo. Abo, porkit marunong na silang tumayo Nagpapasikat na siya Kaya ba na mabuhay mag-isahaw? Nagpapakyut ka pa yan. Pero cute naman talaga sila Nakakagigil. Napaka-unique pa ng itsura nila. Lalo yung shape ng mukha nila. Pero alam nyo ba kung bakit ganyan yung shape ng mukha nila? May purpose kasi yan. Napakalaking tulong yan kapag naghahunt sila ng pagkain nila. Mas lalong lumalakas yung pandinig nila. Kaya wag mo silang i-chismis kasi baka marinig ka nila. Alam mo baka suguding ka nila. Charot lang At yun nga dahil sa heart shape ng mukha nila, mas malakas nilang naririnig yung mga sounds. Kaya kung meron mang prey o yung mga hayop na kaya nilang kainin ay mas mabilis nilang mahanap at mahan kasi bawat kilos at kaluskos ng target nila ay naririnig nila. Ganun katindi yung mga tenga ng mga owl na to. May natutunan ka na naman sa akin. Nga pala sa mga nagtatanong kung anong klaseng kwago sila. Sila po ay Eastern Grass Owl. Sa pangalan pa lang nila ay may clue ka na kung bakit sila tinawag na Grass Owl. Dahil sa grasya o sa madamong part sila namumugad. Hindi tulad ng ibang kwago na sa puno sila namumugad. Nakahawig din sila sa barn owl. Halos nga magkapareho sila Pero magkaiba sila. I-search nyo lang para alam nyo. Eto na nga, tignan nyo sila. Mahigit 2 weeks pa lang sila ay marunong na nilang ipagaspas yung kanilang mga pakpak. At ito na nga sila nung 3 linggo nila sa amin. Nag-umpisa na rin kumapal yung balahibo nila sa mukha. Nagiging curious na rin sila sa mga bagay. At kung makakita sila ng mga bagay na hindi familiar sa kanila ay agad nila itong dinadakma. Naging makulit na rin sila lalo. Nga pala sa ganitong punto ay pwede na nating malaman kung anong gender nila. At ang basihan ay sa size o laki nila at sa kulay ng mukha nila. Sa usapang size ay mas maliit ang mga lalaking owl. Mas malaki naman ang mga babae. Sa kulay naman ay mas light o mas maputi yung mukha ng mga lalaki. Tulad nito. Di ba ang cute? Mas dark naman yung kulay ng mga babae. At mamaya ay mas makikita nyo yung talaga nilang kulay kapag lumaki sila. Kaya sana yung mapatapos mo tong video na to. Kaya kung hindi ay pukpukin kita. Biro lang At tignan nyo, kumakapal na rin yung kanilang balahibo sa pakpak nila. Unti-unti nang napapalitan ng matigas na balahibo yung mga malambot nilang balahibo. At mas lalong tumitingkad na rin yung kulay nila. Napakabilis din nilang lumaki. At mas lalo silang tumakaw. Grabe na silang kumain sa puntong yan. 3 beses pa naman silang kumakain sa isang araw. Kaya sa pang-4 nilang linggo ay ganito na sila kalaki. Lumabas na rin yung kulay sa bandang noon nila. At lalong nagiging korting puso na yung mukha nila. At kung sa napapansin nyo ay minipis na yung puting balahibo nila. At lalong lumalabas yung magandang kulay nila. At sa mga hindi pa nakakaalam, nabigyan na rin namin sila ng pangalan. Ito si Chin at siya ay babae. Siya rin yung pinakamalaki sa 3 at pinakamaliksi kumpara sa 2 kwago. Diba? Tignan nyo siya Sige, hukay Anong ginaobra mo yaman? Ay, ambot Ito naman si Chan. At dahil mas light yung balahibo sa mukha niya, siya yung lalaki. Ito naman si Su. At dahil darker yung balahibo niya sa mukha, siya din ay babae. Pareho sila ni Chin. At ayan ang kanilang pangalan, si Chin, Chan at Su. Chin Chan Su. Diba? Ang cute ng pangalan nila. Mukhang pamilyar ang pangalan nila. Sige nga kung alam mo yun, i-comment mo dyan sa comment section. Nga pala yung mga time na to, hindi lang daga yung pinapakain namin sa kanila. Tapos na rin kasi yung anihan ng tubo dito nung time na yan. Kaya madalang na lang kami makakita o makahuli ng daga. Kaya ang ginagawa na lang namin ay pupunta na lang kami sa sapa o ilog para manghuli ng palaka at isda para may pakain kami sa kanila. May time din na gabi na kami nakakauwi. Sa kagustuhan namin makahuli ng marami at para may pagkain na rin sila sa susunod na mga araw. Madalas din namin silang bilhan ng karne ng manok. Yun na lang din kasi yung pinakamadaling hanapin na pagkain nila. Okay lang kahit mahal yung presyo ng manok ngayon Ang importante lang talaga sa amin ay mapakain namin sila. Gutom. Gutom di.
Hindi sumasagot ay lagi kasi silang busog. Kahit minsan ay naubusan sila ng pagkain ay gumagawa talaga kami ng paraan para mapakain namin sila. Tsaka nagpapasalamat na lang din ako. May nagpapaabot ng mga tulong para sa pagkain nila. Hindi ko ngayon na-expect na may mga followers tayong tutulong sa pagkain nila. At isa din yung mga taga dito sa amin na kapag may nakita silang daga ay agad nilang hinuhuli at binibigay sa amin. Kaya kung napapanood nyo to, maraming salamat po sa inyong lahat. Kilala nyo na kung sino kayo Hayaan nyo at babalik din yung kabutihang ibinigay nyo sa kanila. Pang-5 linggo na nga nila at halos maubos na yung malambot na puting balahibo nila. At sobrang naging active na rin sila. Lalo na kapag gabi. Nocturnal kasi ang mga owl. O sa gabi o tuwing madilim sila nagiging active. Tuwing gabi sila kasi nanguhuli ng pagkain nila. Mas madali kasi sila makahuli ng pagkain kapag madilim. At tsaka kung kailan madilim ay mas malinaw ang kanilang paningin. Nocturnal sila gani. Sana all ay nakakita pag madilim. Kuya kahit maliwanag pa. Ang labo talaga ng paningin ko. At heto na nga sila. Ang ika-6 na linggo nila sa amin. Times 10 na siguro yung laki nila ay. At tignan nyo nakukompleto na rin yung pakpak nila. Grabe nun, napakabilis ng panahon. At sumasabay din yung mabilis na paglaki nila. At sa paglaki nila ay lalo silang nagiging makulit. Lalo din silang lumiksi. At bumilis gumalaw. Para nga kami nag-aalaga ng bata eh. Sa sobrang kulit nila. Abaw, sweet sila ba? Nga pala may mga nagtatanong sa akin at nagko-comment sa mga video natin kung nailapit ko na ba sila sa rescue center. Ang sagot po namin ay oo naman po. Nailapit na po namin sila. Dati pa po namin silang gustong i-turn over sa mga rescue center dito na malapit sa amin. Pero ito yung sinabi nila sa amin. As of now, English na naman ba? Yun nga, as of now daw, hindi pa daw sila tumatanggap ng mga rescued bird. Yung mga ibon na na-rescue galing sa wild dahil marami pa raw pong kaso ng avian influenza dito sa Pilipinas. Avian influenza o yung avian flu na tinatawag, o mas kilala bilang bird flu. Kaya ayun at hindi po namin sila naibigay. Kaya kami na lang yung nagpalaki. At ito pang 7 linggo na nila sa amin. Noong mga time na to ay lumapit ulit kami sa isang rescue center. Pero pareho lang din yung sinabi nila sa amin. Hindi rin daw sila tumatanggap ng mga rescued bird dahil din daw sa bird flu. Tsaka isa pa, wala daw silang bakanteng paglalagyan. Ano nang gagawin ko eh? Kami na lang ang mag-aalaga Tsaka naiintindihan ko rin naman sila na iniisip lang nila yung kapakanan ng mga ibon na andun sa rescue center ngayon. Ayaw lang nilang mahawaan o madapuan ng sakit. Kaya sana ay maintindihan niya kung bakit nandito pa rin sila sa amin. Kung hindi nyo pa rin naiintindihan ay bahala kayo dyan 8 weeks na nga nila noong mga time na to. At kitang-kita na talaga yung malaking pagbabago sa kanila. At halos wala ka nang makitang baby feather. Makapal na rin ang kanilang balahibo. At kitang-kita na yung maganda nilang kulay. Kaya lalo silang gumanda. At heto pa nga, ito yung madalas tanungin o i-komento sa aking mga videos. Kung nailapit na ba namin sila sa DENR? Sila po yung una naming sinabihan nung una pa lang. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin po kaming natatanggap na response nila. Hindi rin po kami makapunta sa kanila kasi malayo din. Alangan magastos pa ako ng pamasahe. Ang mahal pa naman ng pamasahe ngayon. Dito na lang muna sila At heto na nga ang pinakahihintay na kasagutan. Sa pinakamadalas na tinatanong sa akin ng mga nakakanood ng mga videos nila kung pakakawalan ko ba sila at ibabalik sila sa wild. Ang sagot ko po ay hindi po ganun kadali mag-release ng ganitong mga ibon. Lalo na't lumaki silang nakadepende sa amin. At baka kasi kapag pinakawalan ko sila, baka di nila kayaning mabuhay sa wild. Kung ganun din naman ay parang pinatay ko na rin sila. Tsaka isa rin sa mga iniisip ko ay kapag pinakawalan ko sila sa wild, baka mahunting lang sila ng ibang tao. Napakarami kasing nang babaril ng ibon dito sa amin. At yan yung kinakatakot ko. Baka mamatay lang sila sa wild. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo na dito na lang muna sila sa amin. Alam ko naman po na bawal po mag-alaga ng mga ganito. Pero anong gagawin ko? Alangan naman pakawalan ko sila at pabayaan na lang. Kaya dito na lang po muna sila sa amin. At panigurado na naman ay marami na namang hindi sasang-ayon sa desisyon namin. Pero wag po kayong mag-alala. Kung sakaling kunin po sila sa amin ay hindi po kayo magdadalawang isip na ibigay sila sa kanila. Willing naman po kami i-surrender sila. Kung yun naman po ang makakabuti sa kanila ay go tayo At least ginawa namin po yung part namin. At hindi po kami nagsisisi na kinupkop namin sila at tinalagaan. Kaya kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin naiintindihan, ay ambot sa imo Anong klaseng utak meron ka? Utak daga? Ipakain kita sa mga kwagong to Gusto mo? Charot lang Gusto ko lang din talagang ulitin sa inyo na hindi po talaga namin intensyon nilayo sila sa wild. Narito lang po kami para tulungan silang lumaki at saka mabuhay pa. Kaya sana ay maintindihan niyo po kami. Tignan niyo naman po sila ngayon. Napakalaki na at malusog. Kung hindi namin sila sinagip, ay paniguradong di nyo sila makikita ngayon. O tignan nyo to Kahit papaano ay tinuturuan namin sila maghan. Pinapakain ng mabuti. Tsaka inalagaan talaga. Parang anak na rin kasi namin sila. Wala nga lang akong pakpak. Kaya muli po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa inyong mga nakakaintindi at sumusuporta sa amin. Wala sisiw pa lang sila hanggang sa sila lumaki. Sa pagsama sa akin sa pagsubaybay. Kung paano ulit sila nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Hindi po natin alam hanggang kailan sila dito sa amin. Pero habang andito sila sa amin ay titiyakin namin ang kanilang kaligtasan. Aalagaan namin sila hanggang kaya namin. Okay na kahit wala nang mag-alaga sa akin. Ang importante ay may mag-alaga at alagaan sila. Maging ligtas lang sila ay masaya na kami. At sana ay masaya rin kayo. O diba 2 buwan na sila ngayon? Sobrang mabilis lang talaga ang panahon. Hindi po namin akalaing mabubuhay po namin sila. Napakalaking tulong din yung mga tips na binibigay nyo sa amin. Mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng mga ibon. Kaya malaki na din ang parte ninyo sa buhay nila. Hindi po kayo nagdalawang isip para ibahagi ang inyong kaalaman. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga patuloy na tumutulong at sumusuporta sa amin. Isa po kayo sa dahilan kung bakit namin ginagawa lahat ng mga kaya namin para masiguradong nasa mabuti silang kalagayan. Sa ngayon ay enjoyin lang po muna natin habang kasama pa natin sila at habang kasama namin sila
ay hindi ko pa ipagdadamot na ipakita sila sa inyo. Kaya sama-sama nating subaybayan kung hanggang saan sila makakarating. Kaya huwag nyo kaming iiwan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam!